Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Judas chapter 1, verse 9. Sinasabi dito na natapwat ang Arkanghel Michael na makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pang-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ang mga arkanghel ay mga celestial na nilalang na pinaniniwala ang pinagkakatiwala ng isang misyon ng Diyos. Naisip na ng tulungan ang mga tao na labanan ng kasamaan, pagalingin at protektahan sila. Ang mga arkanghel ay ang pangalawang pinakamababang ranggo ng mga anghel sa Kristiyanong hierarchy ng mga anghel. Ganun pa man, sila ang pinakamataas na ranggo upang direktang makipag-ugnayan sa mga tao. Seraphim at katulad nito na nananatiling malapit sa Diyos. Bukod sa kanilang kakayahang ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao, ang mga arkanghel ay nagsisilbi ring mga tagapagtanggol sa ibang lugar. Halimbawa, pinoprotektahan ng mga arkanghel ang mga simbahan at individual mula sa kasamaan. Sa Kristyanismo, ang mga huling panahon ay kumakatawan sa isang mahalagang aspeto ng mga paniniwala sa relihiyong Kristiyano. Ang mga arkanghel ay pinaniniwalaang nagtuturo ng kahalagahan ng panalangin at ang katotohanan ng espiritual na pakikidigma. Naisip nilang tulungan ang mga tao na labanan ng kasamaan, pagalingin at protektahan sila. Sa Kristyanismo, ang espiritual na pakikidigma ay ang ideya ng pakikipaglaban sa masasamang espiritu o mga demonyo na inaakalang nakakasagabal sa buhay ng mga tao. Ang panalangin ay isang paraan upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ito ay pinaniniwalaan na ang Diyos ay nakikinig sa pangapanalangin at sinasagot ang mga ito sa iba't ibang paraan. Si Michael, ang isang kampiyon ng ustisya, isang manggagamot ng mga may sakit, at ang tagapangalaga ng simbahan. Kilala rin siya bilang pinuno ng mga hukbo sa langit at prinsipe ng tagapag-alaga ng Israel. Sa Daniel, si Michael ay tinawag na prinsipe at mas binanggit kaysa sa alinmang aklat sa kasulatan. Sa Apokalipsis chapter 12 verse 7 naman, si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon na kumakatawan kay Satanas. Ang espiritual na mga kaaway ay ang mga puwersa ng kasamaan o mga demonyo na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na nakikialam sa mga gawain ng tao. Ang ideya ng mga Kristiyano ay lumalaban sa mga puwersang ito ay tinatawag na espiritual na pakikidigma. Ito ay ang isusuot natin na yung baluti ng Diyos at gumamit ng sandata tulad ng panalangin, papuri, pagsamba, salita ng Diyos at pananampalataya. Mahalin din natin ang ating mga kaaway at ipanalangin sila. Magtakda rin tayo ng espiritual na mga hangganan upang makilala ang kalooban ng Diyos sa ating sarili. Ang paniniwala sa kapangyarihan at otoridad ni Kristo sa lahat ng nilikha ay batay sa mga talata ng Biblia na naglalarawan kay Kristo bilang ulo ng lahat ng otoridad at ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang otoridad ni Kristo ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng kakayahang harapin ang kanilang mga kaaway. Ang otoridad ni Kristo ay nagbibigay ng katiyakan sa mga mananampalataya na siya ay ang may pinakamataas sa kontrol sa lahat ng puwersa na maaaring sumalungat sa kanila. At ang otoridad din ni Kristo ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng isang kahulugan ng layunin. Alam na ang kanilang pag-iral ay bahagi ng isang mas malaking banal na salaysay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.